What the hell are you? I am Venom, and you are mine. There are more of us. Millions more. But first, we must retrieve him. I can take care of that. He has got shit you have never seen. What does that mean? What are our chances? Pretty much zero. Oh, fuck it. Let's go save the planet. Venom, get in the rocket. No, we won't let you destroy this world. Can't die. You have a strong host, but not strong enough. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang superhero action sci-fi thrillers film na tinatawag na Venom. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang spaceship mula sa Life Foundation Corporation ang biglang sumabog habang pabalik ito sa Earth at bumagsak sa silangan ng Malaysia. Ang barko ay may kargang 4 na alien na organismo. Isa sa kanila ay nakatakas, habang ang 3 ay dinala sa isang research center sa Amerika. Isang babaeng pulis ang nakakita sa isang astronaut na buhay pa. Dinala niya ito agad sa emergency room pero sa biyahe ay bigla itong nagising at inatake siya. Ang parasite mula sa piloto ay lumipat sa babaeng pulis. Sinira niya ang kotse at tumakas habang hawak ang Life Foundation logo. Sa San Francisco naman, nakilala natin si Eddie Brock, isang reporter na kilala sa pag-iimbestiga ng mga ilegal na aktibidad para ipagtanggol ang mahihirap. Isa siyang simbolo ng hustisya. Sa pagkakataong ito, inatasan siya ng editorial board na kapanayaman si Carlton Drake, ang tagapagtatag at direktor ng Life Foundation Corporation. Gusto ng editor-in-chief na purihin ni Eddie si Carlton sa interview, pero labag ito sa loob ni Eddie kaya napilitan na lang siyang pumayag. Kasama ni Eddie sa bahay ang kanyang magandang kasintahan na si Ann, at nagbabalak na silang magpakasal. Si Ann ay nagtatrabaho sa isang law firm na konektado rin sa Life Foundation. Pagkatapos ng date nila, inihatid ni Eddie si Ann pauwi gamit ang kanyang motor, at masaya silang nagkasama ng gabing iyon. Habang natutulog si Ann, bumangon si Eddie para kumuha ng maiinom. Napansin niyang bukas pa ang laptop ni Ann. Dahil sa kanyang kuryosidad, lihim niyang tiningnan ang mga confidential files tungkol sa Life Foundation at sa mga reklamo laban dito. Kinabukasan, nagbigay si Carlton ng inspirasyonal na talumpati sa mga bata. May isang batang babae na nagtaas ng kamay at nagbahagi ng kanyang saloobin. Pinuri ni Carlton ang kanyang tapang at binigyan ito ng badge. Dumating si Dr. Skirk bilang assistant ni Carlton. Sa panayam ni Eddie kay Carlton, kahit bata pa ito ay marami na siyang nakamit. Layunin ng kanyang kumpanya na maghanap ng mga yaman sa labas ng mundo. Nagsimulang magtanong si Eddie tungkol sa mga ilegal na gawain ni Carlton, kasama ang mga akusasyon sa pandaraya ng kanilang pharmaceutical company at ang pagbuo ng kumpanya sa libu-libong bangkay. Dahil dito, pinatigil ni Carlton ang interview, pinasira ang mga kagamitan ni Eddie, at pinaalis siya sa trabaho. Ang ginawang ito ni Eddie ay nagbunsod ng malaking pagbabago sa kanyang buhay, isa itong simula ng kanyang trahedya. Hindi tinanggap ng editor-in-chief ang mga alegasyong walang matibay na ebidensya laban kay Carlton. Natanggal si Eddie sa trabaho. Ang kanyang kapalaluan ay hindi lang siya ang naapektuhan, pati si Ann ay nawalan ng trabaho. Galit si Ann sa nangyari, kaya ibinalik niya ang engagement ring at iniwan si Eddie. Samantala, inilipat na sa laboratorio ni Carlton ang mga natitirang samples. Ang babaeng pulis na sinapian ng parasite ay napadpad sa isang residential area. Gutom na gutom siya kaya pumasok siya sa isang maliit na carinderia at nilamon ang isang isda. Sinubukang pigilan siya ng may-ari, pero pinatay ito ng halimaw na nasa loob ng babae. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. May ilang kabataan na nagtangkang pigilan siya, pero pinatay rin sila ng pasabugan ng halimaw ang mga tinek nito. Nakita ng nilalang ang isang matandang kubo at napagdesisyonan nitong ilipat ang sarili sa kanya bilang bagong host. Pagkalipas ng 6 na buwan, napag-alaman ni Dr. Skirk na kailangang makahinga ng oxygen ang host para mabuhay ang parasites. Matagumpay ang eksperimento nila sa mga kuneho. Gustong pabilisin ni Carlton ang pagsasagawa ng eksperimento sa tao, pero tumutol si Dr. Skirk dahil
dahil masyado pa itong maaga at labag sa etika. Gayunpaman, sinimulan pa rin nila ang human trials. Ngayon, isa ng lasinggero si Eddie. Sa TV, paulit-ulit niyang napapanood ang taong dahilan kung bakit siya nawalan ng trabaho. Nakilala siya ng isang customer sa bar pero nilayuan niya ito. Habang naglalakad sa kalye, nakasalubong niya si Maria, isang palaboy na babae na kumikita sa pagbebenta ng mga lumang dyaryo. Dahil sa awa, binili ni Eddie ang lumang dyaryo kay Maria sa halagang 20 pesos. Pagpasok niya sa supermarket ni Aling Chin, sinalubong siya ng kabaitan nito. Pinayuhan siya ni Aling Chin na magmeditasyon para mabawasan ang stress. Pero biglang may pumasok na magnanakaw. Tinakat nito si Aling Chin at humihingi ng proteksyon o babayaran. Si Eddie, nakatago sa likod ng estan, walang nagawa. Tinangay ng magnanakaw ang isang bote ng alak at pera bago tumakas. Tiningnan siya ni Aling Chin nang may lungkot sa mata. Pag-uwi ni Eddie, nakita niya ang isang magkasintahang naghahalikan. Naalala niya bigla ang ex-girlfriend niyang si Ann. Tiningnan niya ang mga overdue na credit card at mga tawag mula sa mga nagpapautang, halos lahat ay tinanggihan siya. Minarkahan niya sa dyaryo ang trabahong paghuhugas ng pinggan. Sinubukan niyang sundin ang payo ni Aling Chin kaya pinatugtog niya ang isang CD ng meditasyon. Pero bago pa man makapag-relax, wala pang 3 minuto, may maingay ng musika mula sa kapitbahay. Samantala sa laboratorio ng Life Foundation, isang eksperimento ang isinasagawa sa isang taong voluntaryo. Ang pangalan niya ay Isaac. Nilapitan siya ni Carlton at niligawan gamit ang matatamis na salita. Sinabi ni Carlton na unti-unting bumabagsak ang mundo, at si Isaac lang ang makakapagligtas. Inilapat niya ang kamay sa salamin at pinangakong hindi niya iiwan si Isaac. Pagkatapos, inutusan niya ang staff na pakawalan ang parasite. Lumabas ang isang berdeng, mad-ulush, at basang halimaw. Napasigaw si Isaac sa takot habang dahan-daang pumapasok ang halimaw sa katawan niya. Sa una ay normal ang datos ng katawan niya, pero hindi nagtagal ay nangisay siya at namatay. Habang naglalakad pa uwi si Eddie, napansin niyang wala si Maria sa dati nitong pwesto. Doon niya naramdaman na may sumusunod sa kanya. Si Dr. Skirt pala iyon, nagtatrabaho siya sa Life Foundation. Isiniwalat niya kay Eddie na totoo ang lahat ng akusasyon niya kay Carlton. Dama-dami ang mga taong ginagawang test subject, at sunod-sunod silang namamatay. Sa narinig niya, muling namuhay ang prinsipyo ni Eddie. Umamin si Skirt na sa simula akala niya ay tama ang ginagawa nila, pero ngayon ay lumalala na. Hindi niya pwedeng i-report sa pulis dahil sobrang makapangyarihan at delikado si Carlton. Alam ni Eddie kung gaano kapanganib si Carlton. Siya ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang lahat ng mahalaga. Kaya sinabi ni Eddie na maghanap na lang siya ng ibang matutulungan, ayaw na niyang madamay. Sa di inaasahang pagkakataon, nadaanan ni Eddie ang dati niyang bahay. Pagbukas ng pinto, si Ann pala ang naroon. Ipinakilala niya ang bago niyang nobyo. Lumayo ito para bigyan sila ng oras. Sinabi ni Ann na surgeon ang bago niyang kasama. Ipinahayag ni Eddie na miss niya si Ann. Malapit na silang ikasal noon pero nauwi sa hiwalayan. Umaasa si Eddie na pwede pa silang magkabalikan pero tumanggi si Ann. Sinabi niyang sinamantala siya ni Eddie. Kinuha ni Eddie ang engagement ring nila at tumingin sa direksyon ng Life Foundation. Tinanggap niya ang alok ni Dr. Skirt, wala na rin naman siyang ibang mawawala. Isinakay siya ni Skirt sa kotse at ipinasok sa loob. Ipinaliwanag niya na sobrang dami ng populasyon at lumalala ang klima, mga problemang hindi kayang kontrolin ni Carlton. Kaya nagpadala siya ng spaceship sa kalawakan para maghanap ng bagong anyo ng buhay. Doon nila aksidenteng natagpuan ang isang kometang may milyon-milyong nilalang. Dinala nila ang ilang sample pabalik sa mundo. Tinawag silang mga symbiote, at hindi sila makakabuhay sa mundo ng walang host. Habang naglalakad ang isang guard, itinulak ni Skirt si Eddie papasok ng laboratorio at sinabing kumuha ng ebidensya habang dinidistract niya ang gwardya. Sa loob, malamig at asol ang paligid. Kinuha ni Eddie ang cellphone niya at kinuna ng litrato ang mga ebidensyang ito, may mga taong patay, may iba namang comatose. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakita niyang muli si Maria. Sa kagustuhang iligtas si Maria, mali ang password na nailagay ni Eddie at biglang nag-alarma ang buong lugar. Kumuha siya ng fire extinguisher at binasag ang salamin. Nakalabas si Maria at itinulak siya pababa. Sa gitna ng kaguluhan, lumipat ang halimaw mula sa katawan ni Maria papunta kay Eddie. Pagkatapos ay bumagsak si Maria, patay
patay na. Patuloy ang alarma at mabilis na tumakbo palabas si Eddie. Sa di inaasahan, bigla siyang nakalakad sa pader, napalipad at napatumba ang dalawang gwardya. Ginamit niya ang kanyang paa para sipin ang bakal na pinto at makalabas, saka bumangga sa bakod na parang imposible. Habang hinahabol siya ng mga gwardya, buong team ng sasakyan ang pinadala. Pero paglapit nila, bigla na lang nawala si Eddie sa paningin nila. Ang totoo, nakalundag na siya sa tuktok ng puno. Pag-uwi ni Eddie, tinawagan niya si Dr. Skirt para siguraduhing ligtas ito. Pero bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw at gutom. Kinain niya lahat ng pagkain sa ref, pati bulok na karne sa basurahan, parang masarap pa sa kanya. Nang makita niya ang sarili sa salamin, may ibang mukha siyang nakita, isang estranghero. Natakot siya at nawalan ng malay. Samantala, galit na galit si Carlton sa nangyaring pagnanakaw at pinabilasan ang mga eksperimento. Isang bagong host ang tila nagiging matagumpay. Nagising si Eddie sa gulo ng bahay niya. Pinuntahan niya si Anne para ipakita ang mga litrato ng Life Foundation, pero inakala nitong nababaliw na siya. Sa gitna ng restaurant, kumain siya ng pagkain ng ibang tao, tumalon sa tangke ng lobster, at kinain ito ng buhay. Gutom na gutom siya. Dinala siya ni Dan sa ospital para sa MRI. Habang ini-scan, nagsisigaw siya sa sakit, at kinailangang itigil ang procedure. Habang pauwi sa bus, may naririnig siyang boses sa loob ng utak niya. Si Dan ang tumawag, may parasite daw sa kanya. Si Eddie naman, takang-taka, nakakarinig siya ng boses, nakakakitang kakaiba, at nakakakyat ng puno. Biglang pinasok ng mga tauhan ni Carlton ang bahay ni Eddie. Pero hindi siya pinayagang sumuko ng nilalang sa loob niya. Isa-isang pinabagsak ni Eddie ang mga kalaban, ang kamay niya naging tali, naging sandata. Tinangkang takutin siya ng kalaban, pero tinapos niya ang lahat gamit ang kakaibang lakas. Sa labas, pinaputukan siya, pero tinapon ng isang itim na kalasag mula sa kanyang katawan. Unti-unti, lumalabas na ang tunay na anyo ng halimaw sa loob niya. Ipinadala ng tauhan ni Carlton ang video ng labanan kay Carlton. Laking gulat niya, nakontrol ni Eddie ang parasite. Nang silipin ni Eddie ang bintana ng kotse, nakita niya ang sarili, pero hindi siya, isang demonyo. Ayaw niyang tanggapin ang bagong anyo niya. Pangit ang halimaw, sabi niya. Nagalit ang halimaw at isinabot siya sa pader. Habang nagtatalo si Eddie at ang halimaw, biglang dumating ang drone at sumabog sa pader. Agad siyang tumakas gamit ang motor, pero sinusubaybayan pa rin siya. Ipinadala ng commander ang mga tauhan niya at daan-daang drone para habulin siya. Sa tulong ng halimaw, naiwasan ni Eddie ang lahat ng iyon, parang superhero na may bagong kapangyarihan. Habang pinapanood ito ni Carlton, hindi siya makapaniwala. Habang binubulabog ng mga bala si Eddie, ginamit ng halimaw ang tentacle para iharangan gamit ang pinto ng kotse. Hindi pa tapos ang habulan, ilang kotse at drone ang pilit pa ring sumusunod. Sa isang intersection, muntik na silang mabangga, pero nailegan niya ito. Tumalon si Eddie sa matarik na daan at muntik ng matra, pero gumawa ang halimaw ng spring, gamit ang katawan nito para makalundag palabas. Pero sa isa pang banggaan, nontog si Eddie at halos mawalan ng malay. Lumapit ang kalbong tauhan, pero biglang gumaling ang katawan ni Eddie, nagising ang tunay na anyo ng halimaw. Isa sa mga tauhan ang nagpaputok, pero agad itong sinunggaban ng halimaw at kinain ang ulo. Tumalon ito sa mga kotse at tumawid ng ilog na parang wala lang. Pagkaupo ni Eddie, napansin niyang magaling na ang paa niya. Ako si Venom, pakilala ng halimaw. Magkasama na raw sila, iisa. Nang sinisi siya ni Eddie sa pagkain ng tao, sagot ni Venom, kailangan ko ng enerhiya. Tinanong ni Eddie kung kakain pa ito ng tao. Oo, pero kung magsasama tayo, may pag-asa tayong mabuhay, sagot ni Venom. Habang pauwi si Anne, tinawagan siya ni Dan, may masamang resulta raw ang test ni Eddie at dapat agad siyang dalhin sa ospital. Sa bahay ni Eddie, nakaabang ang pulis. Sa laboratorio, patay na ang isang parasite sa tabi ni Dr. Skirt. Inutusan ni Carlton ang mga tao niya, huwag patayin si Eddie, kailangan siyang mahuli ng buhay. Nagpunta si Eddie sa opisina ng dyaryo pero hinarang siya ng dating katrabaho. Gusto ni Venom kagatin ang ulo nito, pero pinigilan siya ni Eddie, may pamilya daw ito. Umakyat sila sa tower, sa tulong ni Venom. Tahimik at maganda raw ang lugar, sabi ni Venom. Pero biglang may lumipad na eroplano, at naglaho si Venom dahil sa ingay. Nahulog si Eddie pero nasalo siya ni Venom. Pinasok nila ang opisina ng may-ari ng building. Takot si Eddie na baka patayin siya ni Venom. Sagot ni Venom, kapag namatay ka, mamamatay din ako. Isinulat ni Eddie ang sikreto at umalis. Habang palabas, tinutukan siya ng mga pulis. Nag-transform siya bilang Venom at nakipaglaban. Kinain niya ang granada, pinasabog ang usok, at isa-isang pinabagsak ang mga pulis. Tinamaan siya ng stun grenade, kaya umakyat siya sa bakal na scaffolding, tumalon pababa, at ginamit
ginamit ang isang tao na parang maso. Nang muntik niyang kainin ang isang pulis, biglang dumating si Ann. Tumakbo ito palayo, bumalik sa pagiging tao si Eddie at humabol. Ipinaliwanag niyang may halimaw sa loob niya. Naiiyak si Ann, tinulungan pa rin siya. Dinala siya nito sa ospital. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Venom na ayaw nito ng MRI dahil masakit. Sa isip ni Eddie, pinayuhan siya ni Venom na humingi ng tawad kay Ann bago pa siya mawalan ng pagkakataon. Humarap siya kay Ann at nagsabi, "Sorry, at mahal pa rin kita." Hindi na napigilan ni Ann ang luha, matagal na niyang hinihintay marinig iyon. Nilamig si Eddie at humiram pa ng shirt kay Ann. Hindi alam ng dalawa na may eroplano na sumusunod sa kanila. Ang maliit na batang babae na nahawaan ng parasite sa airport ay nakarating na sa laboratorio. Hinawakan niya ang leeg ni Carlton at nagsimulang magpalat ng host. Sa panahong iyon, dumating na si Eddie at si Ann sa ospital ni Dan. Sinabi ni Dan na may problema ang puso ni Eddie. Sa isip ni Eddie, sinabi ni Venom na kaya niyang gamutin si Eddie. Habang nag-aaway, hinawakan ni Venom ang leeg ni Dr. Dan at itinaas siya, agad niyang pinaandar ang MRI para iligtas si Dan. Natakot ang parasite sa katawan ni Eddie sa mga mataas na frequency kaya tumakas ito mula sa katawan ni Eddie. Mabilis na isinara ni Venom ang salamin na pinto. Nakatayo si Eddie sa loob ng salamin, itinuturo ang halimaw at sinisisi ito na gustong patayin siya, saka siya umalis habang ipinaliwanag ni Ann ang lahat kay Dan. Nakasilip si Dan sa halimaw at nakita niyang nawala ito. Sa isang bahagi naman, pumasok si Venom sa maliit na aso sa katabing kwarto ng ospital. Buksan pa lang ni Eddie ang elevator door nang binaril siya ng mga tauhan ni Carlton gamit ang tranquilizer. Nakita ito ng aso at pinili itong maging bagong host niya. Nagising si Eddie na nakatali sa laboratorio ni Carlton. Tinanong siya ni Carlton kung nasaan ang specimen niya pero sinabi ni Eddie na hindi niya alam at hindi niya sasabihin kahit alam niya. Sinabi ni Carlton na malapit nang maubos ang mga tao at siya ang magre-rebuild ng mundo kung saan magsasanib ang tao at symbiotes. Ngunit hindi pa rin sinisiwalat ni Eddie kung nasaan si Venom. Nagalit si Carlton at nag-transform siya sa halimaw na tulad ni Venom. Muli niyang tinanong ang kinaroroonan ni Venom pero determinado si Eddie na hindi sumagot. Nakita ni Carlton na hindi na mahalaga si Eddie kaya iniutos niya sa mga tauhan niyang dalhin si Eddie at ayusin. Sinabi ng halimaw sa loob ni Carlton na may libo-libo silang katulad sa kanilang planeta at sabay-sabay nilang tatanggapin ang symbiote army sa Earth. Dinala ng mga tauhan ni Carlton si Eddie sa malalim na gubat, tinutukan siya ng baril. Biglang lumabas si Venom, pinatay ang mga tauhan ni Carlton, saka hinayla si Eddie sa kwelyo at hinalikan ng malakas. Bumalik si Venom sa anyo ni Ann, nagising si Ann na natakot dahil kinagat lang niya ang ulo ng isang lalaki. Iniutos ni Carlton sa mga scientist na simulan ang spaceship at siya na mismo ang magpipilot papuntang kalawakan. Nagbabala si Venom na kung hindi mapipigilan si Riot, dadalhin nito ang buong symbiote army para sakupin ang Earth. Noon, parang masama rin si Venom tulad ng ibang symbiotes, pero ngayon pinili niyang manatili sa Earth, ang kanyang napiling planeta. Sa planeta niya, si Venom, tulad ni Eddie, ay isang pagkabigo, pero dito, pwede siyang maging bayani. Nagsimulang mahalin ni Venom ang Earth, at ang nagbago sa kanya ay si Eddie. Nagsimula ng i-type ni Carlton ang password para sa paglulunsad ng rocket na mangyayari sa loob ng 5 minuto. May isang staff sa likod niya na gustong kanselahin ang launch, pero natuklasan ito ni Riot at pinatay ang taong iyon. Ginamit ni Riot ang kanyang braso na naging 2 talon para patayin lahat ng mga scientist. Samantala, nakatayo si Venom at Eddie sa labas ng laboratorio. Sinabi ni Venom kay Eddie na may dalang kakaiba at napakamatinding mga sandata si Riot kaya halos wala silang pag-asa na manalo. Pero kahit ganon, sa isang pabigla-biglang galaw, tumakbo si Venom papunta kay Riot. Pinigilan niya ang ulo ni Riot at sinabi na hindi niya hahayaan na sirain nito ang mundong ito. Nagalit si Riot. Ang isang kamay niya ay naging isang martilyo na may mga tinak habang ang isa naman ay naging matalim na kutsilyo. Naging kalasag si Venom para harangin ang mga atake at hinawakan ang mukha ni Riot. Pinalo niya ito sa lupa bago siya sipa palabas. Ngunit gumanti si Riot, pinabagsak niya ang kamay sa lupa at umusbong ang maraming matutulis na tinak na nagtuturo kay Venom. Kahit sinubukan ni Venom na gahasain si Riot, naitulak siya pabalik ng mga tinak. Nagbigay si Riot ng malupit na suntok, tinanggal ang balat ni Venom sa katawan ni Eddie. Nang malapit ng lunukan ni Riot si Venom, niyabot ni Eddie na magsanib muli sila. Naging iisa na ang dalawang halimaw at naglaban ng todo. Hindi nagpatalo si Eddie at Carlton sa isa't isa, pero sobra ang lakas ni Riot. Nainom niya si Venom sa loob ng katawan niya. Pagkatapos magtakbo ng ilang sandali, naipit si Riot ng mga soundwave at napigilan. Salamat dito, nakahiwalay si Venom mula kay Riot. 3 sa mga parasite sa katawan ni Carlton ay lumabas. Patuloy na inatake ni Carlton si Eddie, pero
kalaban ito at naipalo niya si Carlton na nahulog at nasipa palabas ng spaceship. Ngunit paglingon ni Eddie, may dumungaw na kutsilyo sa katawan niya at si Riot ang pumatay sa kanya. Tumakbo si Riot papunta sa spaceship at pumasok dito. Lumabas si Venom, yakap si Eddie at binuhay siya. Hinayla ni Venom ang kanyang espada at tumalon papasok ng spaceship. Tiningnan ni Riot si Venom sa bintana ng salamin at sinigawan siya dahil sa pagtataksil. Sa labas ng spaceship, nagpaalam si Venom kay Riot at ginamit ang sariling kutsilyo para tusukin ang spaceship. Biglang sumabog ang spaceship, nasira si Riot at Carlton. Bumagsak si Venom mula sa taas, ginamit ang katawan para protektahan si Eddie mula sa naglalagablab na apoy. Bumagsak si Eddie sa lawa sa ibaba na puno ng sakit. Pagkatapos noon, nag-usap si Eddie at Ann. Sabi ni Eddie hindi na siya magiging reporter at gusto nang mag-focus sa pagsusulat. Nagpaabot si Ann ng pakikiramay sa pagkawala ni Venom. Hindi sumagot si Eddie. Pinag-usapan nila ang halik nila sa gubat. Sabi ni Eddie na mahal pa rin niya si Ann at naniniwala siyang muli sa kanya. Hindi naman patay si Venom. Siya ang naging pinakamasigasig at emosyonal na tagapayo ni Eddie. Nagpaalam siya kay Eddie at iniwan siya. Isang bulag na matandang lalaki ang pinaalalahanan si Eddie na huwag sumuko kay Ann. Pinuri ni Venom ang aso na parang masarap siyang kainin. Nagkasundo si Eddie at Venom na hindi pwedeng kumain si Venom ng kahit sino dahil may mabubuti at masasamang tao sa mundo. Pwede lang niyang gamitin ang mga napakasama. Pumayag si Venom sa kasunduan pero hindi niya alam kung paano makilala ang mabuti at masama. Pumunta si Eddie sa tindahan ni Mrs. Chen. Tinanong niya si Venom kung ano ang gusto niyang kainin. Masaya siyang pumili ng potato chips at tsokolate, tulad ng dati. May narinig silang sigawan, isang gangstero ang dumating para maningil ng proteksyon kay Mrs. Chen. Hinawakan ni Venom ang braso ng gangster at binalaan na huwag ng mang-api, kung hindi ay kakainin niya ang lahat ng mga kamay at paa ng gangster. Masyadong nakakapagod ang paliwanag kaya nilunok na lang ni Venom ang kontrabida. Nakita ni Mrs. Chen ang nakakatakot na eksena at natakot siya. Sinabi ni Eddie na parasite lang siya, nagpaalam kay Mrs. Chen ng magandang gabi at umalis. Nagalit si Venom nang tawagin siyang parasite at hiniling na humingi ng sorry sa kanya. Ngayon, sa kanilang kapangyarihan, kaya na nilang gawin ang gusto nila. Salamat sa panonood ng recap natin ngayon. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.